Sa tayo Kabangla Pinapos, welcome back after few days. Hindi ako nakapag-update, hindi ako nakapag-upload, gumawa ng bagong video. So, medyo busy kasi at saka wala na akong time mag-edit. So, ito, hindi ko to natapos-tapos nag-edit. So, maraming ganap itong video na to at saka busog na busog ako nito. So, ito yung part 2 natin, yung video nung sa Kera kami. So, ayan, pagdating namin, pinapasok kami at nag-serve sila ng mga prutas. Yun yung kinain namin. So, tapos, nag-serve sila ng tea. Itong tea na to, color blue siya. Ano to siya yung flower. Nakalimutan ko ano yung pangalan nun. Pero first time ko tong tikman. Na-curious ko to dati. Meron nito. Meron ako nakita sa video at saka na-curious ko anong lasa. So, ayan. Tapos yung asawa ko na-surprise ako na uminom siya at inubos niya talaga. So, masarap naman siya. At saka yung honey, pure honey talaga yung ginamit nila. Yung baby ko, busy-busy. Nagkalat. Kaya nagsalok-salok sa prutas. So, yun guys, pagtapos namin kumain sa snacks, lumabas kami, tutor niya kami sa sa kanilang farm. So, yan, marami silang mga aso, husky yung breed. Ang dami nila, mga 20, sabi mga 20, piraso with puppies. So, ayan. So, ayan, ikot-ikot kami dito. Saan kami dadalhin ito sa farm nila. Ang laki-laki ng nila farm. So, dito sa kabila, yung makita kayo yung black, yung crab. Ito yung bulaklak na ginawa nilang tsaa na kulay blue, asul. So, ayan. Alam ko tong bulaklak na to sa Pilipinas, pero hindi ko alam kung anong pangalan. Tapos alam ko magagawa siya ng tsaa. Hindi ko siya natikman. So, ngayon ko lang to siya natikman at masarap naman. So, ayan. Tapos ito yung baby ko. Hinarbor nitong laruan ng anak ng friend ko. Gustong-gusto niya. Ayaw na niya na maglakad. Baby ko ayaw na niya maglakad after nakasakay nitong laruan. Gustong-gusto niya. So, maganda naman kasi medyo mabigat na rin yung baby ko. So, ayan. Madali lang siya tulak-tulak dun sa laruan. So, ito, nandito kami sa so, mga alaga nilang sheep. Marami din silang alagang sheep. Ayan, yung pinsan ng asawa ko at saka yung asawa niya. Pinakit mo yung baby sheep. Ang cute ng baby sheep. Baby sheep. It's like, dito naman, meron silang kambing, mga alagang kambing. So, ayan, hindi nila to kakatayin, inaalagaan lang nila. Hindi rin nila binibinta. Ayun yung recreation nila. Ang dami nilang mga alagang hayop. Tsaka dito naman, meron silang mga pato. Ang dami-dami din ng mga pato. Hindi rin nila to binibenta. So, nilagaan lang nila. So, ayan guys, tapos namin nag-tour sa nila sa mga hayop nila. So, mamaya, titingin kami sa mga crabs. So, pagkatapos namin doon sa mga hayop na tinitingnan, ayan, magla-lunch na daw kami. So, ito guys, yung tanghalian namin. Ito yung hinanda nilang, dami nilang hinanda na pagkain. At sa Ivy, nagluto ng Filipino food. So, ito, Bangla food, lal shak. Ito yung adobong manok. Tsaka meron silang shrimp. Tsaka, nakalimutan ko yung anong pangalan yung isda na to. At tsaka, dami nilang pagkain, hinanda. Yung kinain ko lang yung, Filipino food. Tsaka yung asawa ko, bahala na silang na-enjoy ko ako sa pagkain na hinanda nila. So pagkatapos namin kumain, ayan, nagpahinga muna kami konti, natulog, and then lumabas yung asawa ko at saka yung mag-asawa na pinsan ng asawa ko. So hindi na ako sumama, pumunta sila dito ilog. Tapos pagkatapos na pumunta sila sa crab farm, hindi rin ako nakapunta this time at gabi na yun sila pumunta dito. Ito yung process ng nila yung crab na mag-harvest. Tinitingnan nila to or chine-check nila sa every 4 hours. Ano yung crabs nila? Soft crab. So kaya chine-check nila every 4 hours para harvest nila yung yung soft yung magpalit ng shell. So ito yung dalawa, hindi yan dalawa, na yun sila, nagpalit ng shell yung isa.
So, ayan yung process nila mag-harvest. 24/7, every 4 hours mag-harvest la gabi and umaga. So, ayan, kita nyo, ano siya, shell. Hindi yan siya dalawa. So, ano yun, kunin nila yung ano, yung malambot na, yung soft shell at binibenta nila. So, hindi ako nakapunta this time kasi natulog ako, napagod ako. So, ayan, pagkatapos nila bumalik, ayan, tulog pa rin ako yun, nakahiga lang sa bed. Ayan, nag-serve si Ivy ng crabs with breadcrumbs. Ito, super sarap nito. At saka lalo yung sauce. Yung asawa niya gumawa ng sauce, super sarap. Iba yung sauce. Kasi yung asawa ko nito, naawa ko sa kanya, gustong-gusto niyang tumikim. Meron siyang allergy sa crab at saka sa shrimp. So, ayan, binigyan siya ng gamot. At saka, konti lang yung tinikman niya. Parang na-guilty rin ako. So, pagka ano naman, pagka kinagabihan, ito na yung pinaka, sarap. Barbecue kami. Pasensyahan nyo na yung boses ko kasi dito nag-voice over ako. Meron akong ubo at sipon. So, mga ilang araw to, hindi matapos-tapos. Ngayon ko lang to matapos. Sana matapos ko nga ito. So, yung boses ko iba. So, balik tayo. So, ito yung guys. Nag-barbecue kami. Ang daming, ah, tingnan nyo yung crabs. Ang taba-taba, ito yung pinaka-crave ko. Tapos nag-barbecue kami ng chicken, tapos yung ilish. Tapos nag-boil din kami ng ng crabs. Tapos nag-fry din si Ivy ng crab. Ang daming putahe ng crabs na niluto nila. Tapos sobrang sarap. Super na-enjoy ako nito. Ang dami kong nakain. Grabe. Super satisfied ako nito. Lalo na yung sa crab, yung matataba yung binanatan. Ito yung pinaka-favorite ko. So, tas, ayan, tingnan nyo naman yan. Wala nang pakialam, kain lang ng kain. So, yung asawa ko lang, hindi siya nakakain ng crabs. Ano lang sa kanya. Yung chicken at saka yung English. At least nakatikim siya konti. Buti naman hindi, lumala. Meron siyang konting, na effect sa pagtikim niya. Pero hindi naman masyado. So, kaya, hindi ko na siya inofferan.